Isang pagpalang araw sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon. Sa araw na ito, tayo po ay nagdiriwang ng ika-41 taong anibersaryo ng GILGM Family Worldwide. So sa araw na ito ay bago ako i-deliver ang mensahe ng Panginoon, ay nais ko munang batiin ang ating mga sangay sa iba't ibang dako ng mundo. Isa-isa kong babatiin ng happy 41st year anniversary. Sa ating mga gawain sa New York, sa Las Vegas, gawain natin sa Qatar, GILGM Jeddah, Saudi Arabia, GILGM Riyadh, GILGM Ersa, GILGM Ireland, sa GILGM New Zealand, GILGM Vancouver, GILGM Toronto, GILGM Alberta, GILGM New York, GILGM Hong Kong, Singapore, Australia, GILGM Africa, and GILGM Philippines, Luzon, Visaya at Mindanao. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Masayang-masaya po ako na atin ngayong pinagdiriwang ang ika-41 taong anibersaryo ng GILGM sa kanya pong katapatan at sa kanya pong kabutihan ay atin pong naabot ang taong ito na isang matagumpay, masagana at punong-puno ng biyaya galing po sa ating Panginoon. Subalit bago ko po i-deliver ang mensahe ng Diyos, nais ko munang tayo panandali ang yumuko at tayo po ay magsisimula sa isang maiksing panalangin. My request everybody to bow down our head for a moment of prayer. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya mo sa lahat ng iyong mga anak na iyong tinawag sa pamilya ng GILGM. Kami po ay nagpapakumbaba na lumalapit sa inyo sa araw na ito upang aming pong hingin ang inyong gabay at patnubay sa mensaheng aming pagbubulay-bulayan sa araw na ito. Hinihiling po namin ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan. Holy Spirit, have your way. Bless every word that proceeded out of my mouth. Bless your people today and bless your servant. In Jesus' name, and everybody say, Amen and Amen. Sa araw pong ito ay napakaganda ng ating tema. Ang ating pong theme for this year ay Righteous Living. At matatagpuan po natin ang ating text sa Proverbs 14:34. Ganito po ang ating mababasa. Righteousness exalt a nation, but sin is a reproach to any people. Ang talata pong ito ay nagbibigay sa atin ng napakaliwanag na mensahe. The only key to exalt a nation and to experience abundant life, blessings and prosperity is to live right in the sight of God. Yun po yung pinaka-konteksto noon pong talata na ating binasa. The only key to exalt a nation or to experience abundant life, blessings and prosperity is to live right in the sight of God. Ito pong kontekstong ito ay applicable din po ito sa church. Kung nais ng church na siya'y pagpalain ng Diyos, makaranas ang church ng masaganang buhay, punong-puno ng pagpapala at biyaya, ma-overcome ang lahat ng mga kasalanan, kinakailangan ang church ay mabuhay ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Applicable din ito sa family, sa nation, at sa bawat individual person. Righteousness is applicable sa lahat ng aspeto ng buhay. So sa araw pong ito ay nais kong talakayin ang mga mahalagang bagay patungkol po sa righteousness. Tatalakayin ko po ngayon ang meaning, ang ibig ipakahulugan ng righteousness. 3 uri, 3 kind of righteousness. Atin din pong tatalakayin. The importance of righteousness we need to understand about righteousness. Tatalakayan din po natin a biblical example of righteousness and the 7 benefits of
righteousness. So yan po ang ating mga tatalakayin sa araw na ito, sa ating pong ika-41 taong anibersaryo ng GILGM family. Una, what is the meaning of righteousness? Napakahalaga po sa mga mananampalataya yung ibig ipakahulugan ng salitang righteousness. So sabi po dito, righteousness means the ability to live right in the sight of God without any feeling guilt, condemnation, and inferiority. Yan po ang sinasabi po ng Biblia. The ability to live right. It means you have the right standing before God, or you stand right in the sight of God. Another meaning of righteousness is it is a quality of being morally right in the sight of God. Ito po yung ibig sabihin ng salitang righteousness. Equality of being morally right in the sight of God. Dito po ay napakahalaga na binibigyan po natin ng diin yung righteousness in the sight of God. Bakit po kailangan nating bigyan ng diin yung in the sight of God? Sapagkat sa Biblia po ay meron pong sinasabi ang Bible na 3 uri ng righteousness. There are 3 kinds of righteousness the Bible talking about. Ang una, yung tinatawag na self-righteousness. Meron pong binabanggit ang Biblia na self-righteousness. Mababasa po natin sa Matthew chapter 6, verse 1. Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do this, you will have no reward from your Father in heaven. So maliwanag po sa Biblia na mayroon pong tinatawag na self-righteousness. Ito yung nagtitiwala ka sa iyong mga mabubuting mga gawa. Sa tingin mo, ikaw ay matuwid na sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng iyong sariling mabubuting gawa. Pero ito po ay tinawag ng Diyos na self-righteousness because our righteousness is just only a filthy rags in the sight of God. No one is righteous before God according to the Scriptures. Wala pong nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Lahat tayo ay we come short for the glory of God. Kaya dapat maliwanag sa atin na mayroong 3 uri ng righteousness sa Bible at yung una ay yung tinatawag na self-righteousness. Ang pangalawang righteousness na sinasabi ng Biblia ay yung the righteousness of the Pharisees and the teacher of the law. Mababasa naman natin ito sa Matthew chapter 5, verse 20. For I tell you that unless your righteousness exceeds that on the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of God. So dito po sa Matthew chapter 5, verse 20, another kind of righteousness ay yung pong righteousness ng mga Pharisees at saka yung pong mga teachers of the law. So isang uri din ito. Ito yung mga pakitang tao. Ito yung mga gawain na panglabas na kaanyuan lamang ang pinapaganda, pero ang loob ay bulok sa harapan ng Panginoon. Ito yung namang uri ng righteousness na makikita natin sa buhay ng mga Pariseo. Ito yung nire-rebuke ng Panginoon. During His earthly ministry, ay nire-rebuke ng Panginoon yung mga Pariseo scribas sapagkat sila ay pinapaganda lamang nila ang panglabas na kaanyuan, subalit ang kanilang puso ay marumi sa harapan ng Panginoon. Ang tawag dito ay the Pharisees' righteousness. Ikatlong uri ng righteousness na sinasabi po ng Biblia ay yung tinatawag na kingdom righteousness. Ito naman ay mababasa natin sa Matthew chapter 6, verse 3. Ito yung righteousness na talagang galing ito sa Panginoon. Sabi diyan, but seek first the kingdom of God and His righteousness. Ang tawag dito ay kingdom righteousness. Ito yung righteousness na ibinigay sa atin ng Panginoon. Matthew 6:33, at ang sabi po diyan, kapag nahanap mo na ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, lahat ng bagay ay idadagdag sa atin.
So yan po yung tatlong uri ng righteousness na binabanggit ng Biblia, mahalaga, alam ng mga pastor. Tatlong bagay naman, dapat nating maunawaan how to become a righteous, about righteousness. Paano ba tayo magiging matuwid sa harapan ng Panginoon? Tatlong bagay ang nais kong bigyan ng diin dito. Una, righteousness, you cannot attain righteousness by good works. Sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Hindi mo marireceive, hindi mo matatanggap ang righteousness sa pamamagitan ng iyong mabubuting mga gawa. Yan yung number 1. Number 2, righteousness is imputed to us. Sabi po ng 2 Corinthians 5:21, God made him who knew no sin to be sin on behalf so that in him we might become the righteousness of God. So yung pong righteousness ng ating Panginoon Jesucristo, ito po ay isinalpak sa atin. Hindi ito sa ating sariling mga idea o prinsipyo, kundi ito ay, sabi po ng Biblia, righteousness is imputed to us through our Lord Jesus Christ. So po yun po yung pangalawang bagay na dapat ay ating nauunawaan. Pangatlo, righteousness is a gift from God. Ang righteousness po, ang pagiging matuwid, ay regalo po ito ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya. Mababasa po natin sa Romans 5:17. Ganito po ang nakasulat. For if by the trespass of the one man, death reigned through that one man, how much more will those who receive an abundance of grace and the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. So ang talata po ng Romans chapter 5 verse 17 ay nagtuturo sa atin na ang pagiging matuwid ay regalo ng Diyos sa lahat ng mananampalataya. It is a gift from God, not by work of righteousness. Hindi ito sa pamamagitan ng iyong mabubuting gawa. Pag sinabing regalo, you don't need to work for it. You just receive the gift. So righteousness, number 3, is a gift from God. Ito po ay regalo galing sa Diyos. Ngayon, meron ba tayong makikita sa Bible na sinabi ng Biblia na taong matuwid? Meron po. Gumamit po tayo ng biblical example ng taong matuwid at ito po ay sa katauhan ni Abraham. Sa Genesis, sa Galatians chapter 3, verse 6, ay ganito po ang ating mababasa. Just Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. So isa pong napakatibay na halimbawa ng taong matuwid sa Biblia ay si Abraham. Ang sabi po ng Bible, si Abraham ay sumampalataya lamang sa Diyos at tinawag siya ng Diyos na taong matuwid. Okay. What more, the scriptures look forward to this time when God would make the Gentiles right in His sight because of their faith. God proclaimed this good news to Abraham long ago when He said, all nations will be blessed through you. So makikita po natin, si Abraham, maliwanag po sa scriptures, ay tinawag ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng mananampalataya. Sa Bible, binanggit din yung the just shall live by faith. Ang isang taong matuwid ay nabubuhay sa pananampalataya. So mababasa din po natin sa Galatians chapter 3 verse 9, so those who rely on faith are blessed along with Abraham, the man of faith. So in other words, kung si Abraham po, dahil sa kanyang pananampalataya, ay tinawag ng Diyos na matuwid. So lahat daw po ng mga mananampalataya ngayon, lahat tayo, yung mga nakikinig ngayon sa mensaheng ito, tatanungin ko po kayo po ba ay nananampalataya sa Diyos? Kung kayo po ay nananampalataya sa Diyos, sabi po ng Bible, you are blessed along with Abraham, the man of faith. So kung si Abraham ay tinawag ng Diyos na matuwid, gayon din naman, lahat ng mga mananampalataya na sumampalataya kay Kristo ay tinawag ng Biblia na taong
matuwid. So kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, you are blessed because of Abraham. You believe God, you are also considered righteous in the sight of God. Hallelujah! Praise the Lord! Sa Galatians chapter 3, verse 29, ay ganito po ang ating mababasa. And now that you belongs to Christ, you are the true children of Abraham. You are his heirs, and God promised to Abraham belongs to you. Ay, napakaganda pong talata nitong Galatians chapter 3, verse 29. Ang sabi diyan, and now that you belongs to Christ, di ba tayong lahat ay nabibilang kay Kristo? Therefore, you are the true children of Abraham. Tayong lahat ay anak ni Abraham sa pananampalataya. You are his heirs. Tayong lahat ay tagapagmana. At lahat ng pangako ng Diyos kay Abraham ay nabibilang din sa iyo. Oy, kalabatin mo ngayong katabi mo. Abay, napakalaking kayamanan ni Abraham. So yung kayamanan ni Abraham, lahat ng pangako ng Diyos kay Abraham, sabi po ng Biblia, Galatians 3:29, belongs to you. Hallelujah. So medyo, sir, ngayong 2025, medyo ika nga ay maghanda-handa ka na ng exceedingly enough na blessings dahil kailangang i-claim mo yung sinabi ng Biblia na yung pangako ng Diyos kay Abraham ay nabibilang din sa iyo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Napakabuti po ng ating Panginoon. Ngayon matalakay na natin yung meaning, yung three kind of righteousness at yung the important of righteousness. Natalakay na natin yung biblical example ng taong matuwid sa Biblia, si Abraham. Ngayon naman ay talakayin natin yung the 7 benefits of living right. Ay meron pong benepisyo. Hindi po gagawin ng Diyos na tayo matuwid kung walang benepisyo ito sa kaharian po ng Panginoon. Number 1, righteousness exalt the nation. Yun po yung unang-unang blessings noong pagiging matuwid sa harapan po ng Panginoon. Ikaw ay itataas ng Diyos ang anumang bansa, ang anumang nation na nabubuhay sa katwiran. Hindi po pwedeng bawiin ng Biblia. Sabi diyan, righteousness exalt in nations. Ang tinutukoy po dito ay bansa, pero kahit po tayo ay individual person, families, government, nations, lahat ng yan, basta nabubuhay ka ng matuwid sa harapan ng Panginoon, pagpapalain ka ng Diyos, mabubuhay ka ng abundant. Alam nyo, yung blessings ng Panginoon, sabi po ni David, surely goodness and mercy shall follow me and overtake me all the days of my life. Pasalamat ka kapatid, kasi alam ng Diyos, nangangailangan ka ng mercy araw-araw. Alam ng Diyos, nangangailangan ka ng goodness araw-araw. Kaya ang ginawa ng Diyos ay kanyang inassign yung goodness at saka yung mercy to follow you and overtake you, not 100 years, not 250 years, but all the days of your life. It is surely 100% goodness and mercy shall follow us and overtake us all the days of our lives. Grabe, yan po yung pangako ng Panginoon kay David at yan ay pangako rin sa lahat ng mga mananampalataya. So, anong kailangan lang natin? Live right in the sight of God. Number 2, benefits of living right. You are going to defeat all our enemies. Ang sabi po diyan, how much more to them who receive the gift of righteousness? Tanong ko kapatid, natanggap mo na ba yung righteousness bilang regalo sa iyo ng Diyos? Alam mo ba kapatid na ngayong nagdiwang tayo ng Christmas, 4 na gifts yung tinanggap natin sa Diyos. Ito'y bunga ng biyaya. Ang una ay yung si Jesus Christ is a gift. Pangalawa yung gifts of eternal life. Pangatlo yung gifts of the Holy Spirit. At ang pang-apat ay yung gift of righteousness. Gifts of righteousness is a gift. You need to receive it. At kapag natanggap mo yan, kapatid, ang sabi po ng Bible, how much more to them who receive the gift of righteousness, rule, reign in life. Yung ibig sabihin, magro-rule ka, magre-reign ka, mau-overcome mo ang lahat ng kasalanan sapagkat ikaw ay nabubuhay ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Walang chance sa iyo ang kasalanan because you are living right.
And righteousness is a gift. You must believe, you must receive it, and put it into practice. You are the righteousness of God in Christ Jesus. Remember, it is not your righteousness. It is the righteousness of God. It is not your obedience. It is the obedience of Christ that made you righteous. Hallelujah. Glory to God. So, hindi ka lamang pagpapalain ng Panginoon dahil ikaw ay lumalakad ng matuwid. Ma-overcome mo pa, madidipit mo pa ang lahat ng iyong mga kaaway. Pangatlo, righteousness add anything you need in your life. Alam naman nating lahat na doon po sa Matthew 6:33, sabi doon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kapag natagpuan mo na yung righteousness, kapag nabubuhay ka na ng matuwid sa harapan ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, all things shall be added unto you. Third benefits of righteousness, gusto mong matanggap lahat ng mga biyaya na pinangako sa iyo ng Panginoon, live right in the sight of God. Number 4, righteousness give peace and joy with the Holy Ghost. Romans 14:17, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but righteousness, peace, joy, together with the Holy Ghost. Kapatid, pag ikaw ay nabubuhay ng matuwid sa paningin ng Diyos, idadagdag sa iyo ng Panginoon yung peace of mind, yung joy, and the power of the Holy Ghost will manifest in your life. Yan yung pang-apat na benefits ng living right in the sight of God. Panglima, righteousness give us answer to our prayer. Ang isang taong matuwid ay automatic tinutugon ng Diyos ang kanyang panalangin. Sabi po ng 1 Peter chapter 3 verse 12, the eyes of the Lord are open unto their prayer. The eyes of the Lord is upon the righteous, and His ears are open unto their prayer. Kapatid, gusto mo ba automatic answer prayer sa Panginoon? Live right in the sight of God. Yan po yung panglima. Righteousness give us the ability to receive answer prayer to the Lord. Number 6, righteousness is imputed to us. For He made Him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Christ Jesus. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Mga kapatid, yung pong righteousness ni Jesus Christ. Hindi po ating righteousness, hindi po Pharisees' righteousness. Yung mismong righteousness ni Jesus Christ, yun po yung isinalpak sa atin. We are now made righteous because of the obedience of Christ, not because of our obedience. Ang tawag diyan ay abundant grace of our Lord Jesus Christ. Okay? So yun po yung pampito, no? Yung pampito pong righteousness in the sight of God. Be careful not to practice your righteousness in front of other people to be seen on them. If you do this, you have no reward. Mga kapatid, hindi naman masama ang gumawa ng mabuti. Hindi naman masama ang magbigay. Hindi naman masama ang manalangin. Hindi naman masama ang magpasting. Pero kung ang lahat ng iyan ay ginagawa mo para ipakita mo sa tao, sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 1 and the following verses, lahat ng iyan ay useless, walang reward, walang gantimpala sa Diyos, sapagkat ang tawag diyan ay self-righteousness. Pakitang tao ka. Kaya ngayon 2025, kalabitin mo yung katabi mo. Sabihin mo, magbago ka na. Huwag kang magpakita ng mga gawain sa tao. Ipakita mo ang iyong katwiran sa harapan ng Diyos. So yun po mga kapatid. At to conclude the message of the Lord for this year, for our celebration of 41st year anniversary, yung pong exaltation, yung pong promotion, yung pong abundant life, yung pong blessings upon blessings, and prosperity can only be achieved if you live right in the sight of God. Kaya napakaganda po ng ating tema ngayong taong ito, living right in the sight of God. Therefore, exaltation, promotion, abundant life, blessings, prosperity, automatically follow you and overtake you all the days of our life. To God be the glory. Once again, mabuhay po kayong lahat. Enjoy lang tayo sa ating pagdiriwang ng 41st year anniversary GILGM Worldwide. Congratulations! Congratulations! Mabuhay po kayong lahat. God bless you.
exalted. Amen.